umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon inago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay.
asa. Buhay ko ngayon, binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos, sa kahit naasa. Ang bagong buhay ko ngayon, puno ng pagpapala. Salamat sa'yo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon, pinagpala ang lubos. Luwalhati sa Diyos, sa kahit taasan. Ang buhay ko ngayon, binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos, sa kahit taasan. Ang bagong buhay ko ngayon, puno ng pagpapala. Luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos. Good morning, Jesus! Good Monday morning po. Ay, babaan ko daw yung aking boses. Kasi yung yung feeling, nawawala kapag sige, good Monday morning po, mga kapatid. Sa inyong lahat, magandang umaga. Oo, nawawala yung aking Oo. Hinaan nyo na lang po yung volume po ng ninyo, phone po ninyo, mga kapatid, ha? Oo, kasi pag binaba ko, nawawala yung aking excitement, eh. Thank you, Lord. Maganda ang panahon po natin. Favorable para sa atin because naisip ko lang kaninang umaga, no? O sige, mag-pray muna tayo bago tayo magkwentuhan. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat sa napakagandang panahon na binigay mo po sa amin. Brand new morning, brand new day with brand new hope. Para sa linggong ito, alam namin, Lord, magagandang bagay ang mangyayari sa buhay namin dahil kasama ka po namin. Thank you, Lord, sa nagdaang linggo na kami po ay pinatnubayan po ninyo. Salamat din po, Lord, sa mga taong na-evangelize nung nakaraang linggo. Glory to you, Lord, sa lahat po ng mga na-encourage, Lord, last week sa pamamagitan po ng iyong mga salita. At sa buong linggo na to, Lord, kayo pa rin po ang aming inaasahan kagaya ng dati. Araw-araw, Lord, alam namin ang inyong pag-ibig ay laging bago, kaya buong puso po kaming nagpapasalamat. Sa umagang ito, Lord, kayo po ang manguna sa amin. At ang mga kapatiran po namin na kasama namin sa umaga na to, bless them with your words, Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. As I was saying, naisip ko lang, nung kaninang umaga, sabi ko, di ba, officially last week, in-announce na ang start of summer. Di ba? So, mainit na. Pero, ewan ko sa inyo kung napapansin po ninyo, no? Kasi, na-lockdown tayo ng summer last year. Noon, parang 3 hanggang 4 na beses kaming maligo. Sa sobrang init. Pero, ngayon, sa summer na, no? Pero sa hapon, ang lakas ng hangin. Tsaka sa gabi. Oo, tapos ngayon, umulan pa. So, I therefore conclude na dahil sa, sa isang taon na almost a year na talagang na-lockdown tayo, pati mga sasakyan, hindi pa talaga fully operational.
nag-heal daw po yung ating ozone layer. Kaya siguro gumaling yung aking melasma. Kasi nag-heal yung ozone layer. I therefore conclude also na nangyari itong pandemic na to dahil sa prayer ko. Na gumaling na yung aking Hindi po nakakatuwa lang kasi marunong talaga ang Diyos. Siyempre, siya yung may gawa na sa atin, tsaka lahat-lahat Kaya alam niya kung kailan i-reset, alam niya kung kailan time for repairing, hindi ba mga kapatid? Kaya salamat sa Diyos. Yung mga puno, dumami, hindi ba? Yung tubig, luminis sa mga river. Kaya na-replenish yung mga dapat i-replenish sa ecosystem natin. Kaya gumanda na. Thank you Lord po. Tignan natin yung mga magagandang bagay na resulta nitong ating pandemic. Because, eto tayo ngayon sa lesson natin. Ayan. Ang ating pong lesson ay kukunin natin sa Colossians 3. Si Jam Iba yan, Jam Colossians 3 po. Verse 1 to 1 to 3. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Colossians 3, 1 to 3. Yan po ang ating lesson ngayon. Ito po ay may connection sa lesson din natin kahapon. Pati yung lesson natin, yung naging series po natin nung Holy Week mismo. So, kahapon ay Easter, Resurrection Day. Para sa maraming tao, ang Easter po ay ilang oras lamang ng linggo. Kahapon, halimbawa, ginugol lamang ang Easter Sunday ng ilang oras ng linggo kahapon. Para sa ibang tao, ganun lang po yun, mga kapatid. Pero para po sa ating mga Kristiyano, alam po natin na ang Easter ay hindi lamang yung huling araw ng Holy Week, which is kahapon. Wag pong mawala sa isipan natin na we are a resurrection people. We are a resurrection people. Medyo sa mga panahon po na ito, madali lang po nating makalimutan. Kasi lalo na ngayong pandemic na to, lalo na po ngayong mga panahon na ito na nag-lockdown tayo ulit, dahil sobra po yung dami ng mga cases. Plus, yun nga yung mga nagtatawagan po sa amin asking for prayers na mga members din natin. Pamilya po ngayon kung magkaroon ng COVID. Hindi na lamang yung isa sa pamilya, ngayon po family by family. Ang isa pong naging conclusion po nila, mga kapatid, that is because, halimbawa daw po, pag nagpunta tayo sa mall, kaya pala po kinlose ang mga restaurant. Kasi sa mga dine-in pala, madaling makuha yan because pagkakain ka na, magtatanggal ka na ng mask. So lahat ng mga taong kumakain doon, wala ng face mask. Tapos nasa aircon pa. Tapos uuwi yung isang tao na yon sa kanyang bahay na nanggaling doon. The whole of the household, hindi naman kayo naka-face mask sa loob ng bahay. Kaya po ang nangyayari, buong pamilya ngayon. So, it's very easy for us to be caught up in fear, lalo na po ngayon dahil nga pamilya at sobrang bilis ng pagkakahawa. Ang nangyayari po, because we get caught up in fear, nadidistract po tayo from remembering that we are a people of hope. Because resurrection is our hope. Di ba, mga kapatid? So if we are a resurrection people, we are a people of hope na nawawala or nadidistract po siya kaagad because of fear
And yung fear na yon ay galing po sa nangyayari sa paligid natin. Ang Panginoon po, Christ has died, Christ has risen, and Christ will come again. Sabi doon, He will. So in the future pa yon, He will come again. Lahat po tayo ay naghihintay ng pagbabalik muli ni Kristo. Pero as resurrection people, hindi ho po pwede na habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, nganga lang tayo. At wala tayong gagawin. Hindi ho po pwede yon, mga kapatid. Ang resurrection po does not have to do exclusively with what happens to us after tayo ay inilibing o kaya ikinremate. Hindi lang po yun exclusively na para doon. Magkakaroon tayo ng resurrection. Sabi sa 1 Thessalonians 4, ang sabi po doon, ang mga namatay kay Kristo ay muling babangon. Tapos, so hindi lang po, it has something to do with that, ang resurrection. Pero it is not exclusively, hindi po siya dun sa exclusively na pagka tayo po ay inilibing, tapos pagkabalik ni Kristo ay muling pagbabuhay. Hindi po. Ang resurrection po, first of all po, has to do with the way we live right now. Diba? Right now. Kasi muling nabuhay si Kristo at yan ang naging dahilan kung bakit po tayo ngayon ay merong mga bagong buhay. Para rin po tayong namatay sa ating dating sarili at tayo ay muling nabuhay. Kaya tinawag tayong born again. Tayo ay muling ibinuhay sa Espiritu, mga kapatid. Kaya hindi lang po ang resurrection ay hindi lamang po exclusively nga para dun sa muling pagbabalik ni Kristo. May kinalaman din po ang resurrection, which is our hope, sa buhay natin ngayon. Kasi yung ating hope should be manifested in our daily life. On a day-to-day basis, kailangan na e-experience po natin yung power of resurrection na yan na ipinamala sa atin ng Panginoon. Yun nga yung series po natin last week, hindi ba mga kapatid? Alam niyo po, nung mga early age ng mga Christians, sa mga early brethren, meron pong phrase doon na para siyang naging mark of faith or mark of faithfulness ng mga early Christians. Before po kasi, if you are said to be a Christian, nung mga panahon na yon, you will be identified by the manner of your living. Hindi po by the profession of your being a Christian. Hindi ba pagka tinanong, actually nangyayari na po yan sa atin ngayon eh. May mga tao na hindi mo kakilala, pero minsan they would come up to you tapos sasabihin nila sa'yo, Christian ka ba? Hindi mo naman sinasabi sa kanila. Hindi mo naman nakakwentuhan sa kanila. O di praise the Lord because the mark of faith or faithfulness of a follower of Christ nung early Christian, nangyayari na rin ngayon. Noon nga nung panahon na yun ang sinasabi ng mga unang Kristiyano pag tinanong sila, Kristiyano ka ba? Alam mo kung ano sasabihin nila? Tanungin mo yung kapitbahay ko. Tanungin mo yung kasama sa bahay ko. Ang ibig sabihin nun, they are identified to be Christians not because of what they are professing. They are identified as followers of Christ because of the manner they live their lives. Oo, by practice sila, not by profession. So, if you are saved, it will be evident with those around you. So, mga kapatid, ito po ang tanong natin sa araw na ito regarding our resurrected life. Pag tinanong po ba natin yung ating mga tao sa paligid natin, will they see the mark of a resurrected life? Yan. Wag na tayong lumayo. Let's ponder on this, mga kapatid ha.
Pag tinanong po ba natin kaya ang asawa natin, pag tinanong kaya ng ibang tao yung asawa natin, Kristiyano ba yung asawa mo? Ano po kaya ang isasagot ng asawa ninyo? Based on the way you live, not based on what you are telling them, ha, mga kapatid. Based on the way you live. Halimbawa, tinanong ang mga anak mo ng mga kalaro nila, Kristiyano ba ang nanay mo? Ano po kaya ang isasagot ng iyong mga anak based on the way you live? Pag tinanong po ang katulong natin sa bahay, o ang driver, 'di ba? Yung mga naglalabas sa atin. Oo. Pag tinanong po ba sila, Kristiyano ba yung amo mo? Ano po kaya ang isasagot nila? Based on the way you live. Ayan. Tayo lang po ang makakasagot nun, mga kapatid. Kasi tayo yung tinatanong nila kung Christian o hindi. Based on the way you live your life. Not based on what you are professing. So, if indeed po we have been transformed by Jesus, and by the power of His resurrection, it will show in the way we live our lives. Sabi ko nga po kanina, sa iba, ang Easter kasi is parang lang po, katapusan ng Holy Week. Pero it is a special time to remember the significance of the resurrection of Jesus. Sabi nga, di ba ni Pastor kahapon, dun sa Romans 6:4, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. And that is the power of resurrection, mga kapatid. When we walk in the newness of life. So, sabi ko nga sa inyo, pag tinanong ang mga kasama po ninyo sa bahay, if you are a Christian, what would they answer? Based on the way you live, not based on what you are saying. Ano po kaya ang magiging sagot nila? Sa Revelations 1:18, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forever. Ang sabi po ni Lord, sometimes Easter for professing Christians, mga kapatid, ay para po lamang isang okasyon. Ang Easter po ay hindi isang okasyon, mga kapatid, na pagkatapos ng Easter Sunday ay tapos na rin po. Hindi po. Pero maraming professing Christians that behave as if yung Diyos na pinaglilingkuran po nila ay powerless, dead, hindi ba? Broken and defeated, na unable to help us. Na i-convey po ba kaya natin yung ganong statement sa mga tao sa paligid natin? Tanungin po natin. Minsan kasi, hindi natin namamalayan, nagiging professing Christian lang tayo. We profess that we know God, we follow God, we believe in God, we love God. Pero pagdating na doon sa mga sitwasyon na parang ang bigat-bigat na ng problema mo o ng sitwasyon mo ay magulo na, nakikita pa po ba kaya ito na you are really a follower of Christ? Ibig sabihin, saved by Christ and have experienced the power of His resurrection. Halimbawa po, yung sinasabi ko rito na nako-convey natin. Minsan nako-convey natin sa ibang tao na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay walang magagawa sa sitwasyon natin eh. Halimbawa, nag-pray ka, nangangailangan ka ng ganitong halaga sa ganitong oras. Sa totoo lang po, 15 minutes before your due date o due time na kailangan mong may mangyari doon, do you still hang on na magpapadala ang Diyos ng tulong o tatawag na po kayo kay kumare at kay kumpare para po, pare, meron ka ba dyan? Mare, meron ka ba dyan? Pero nag-pray tayo.
Tapos sabi natin, Lord, I know you will provide. Do you really know that the Lord will provide? Kasi kung talagang alam mo na magpo-provide ang Diyos, you will stand your ground. At hawak-hawak mo lamang ay yung salitang binitawan ng Diyos. Walang iba. Kahit pa umabot ka dun sa, hanggang 12 lang ang binigay sa akin eh. Do you think the Lord is limited to 12 o'clock na binigay sa yung limit lamang? So minsan po, we always operate on our timetable. We always operate on sa mga pamamaraan at mga formula na natutunan nating gawin para maging maganda ang takbo ng buhay natin. Pero ang totoo, lahat po yan ay hindi natin pwedeng ikahon ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Because He is not subject to all of that. Hindi subject ang Diyos sa mga time. Halimbawa, sasabihin sa iyo, ang cut-off lamang ay hanggang dito, sa hanggang alas 12 lamang, ng Monday, 12 noon ng Monday. Sa tingin niyo po ba, walang kayang gawin ang Diyos doon sa timetable na ibinigay sa iyo ng ibang tao? Yun, nalilimit po natin ang Diyos minsan sa mga ganyan, mga kapatid. So, siguro po, kailangan po nating i-re-evaluate, mga kapatid, ang ating pananaw sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Kasi yun po yung na-convey natin minsan sa ibang tao, kaya hindi natin sila mayaya. Kaya po hindi natin sila maengganyo o ma-encourage na sumama sa atin or umattend ng ina-attendant natin. That is because mali ang na-convey natin sa kanila tungkol sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Oo. Kailangan po kasi, it must start with your own belief of the God you are serving. Kasi kung ikaw mismo, ganito lang ang paningin mo sa Diyos, yun lang din po talaga maiko-convey mo. Kaya nga sabi ko, re-evaluate yung kung ano yung ikaw. Kasi you cannot give what you do not have. You can only give what you have. Last week po, meron pong isang tumawag sa akin na kapatiran, kaibigan, na nag-positive sa COVID. Mag-asawa sila. Meron po silang baby na 1-year-old, mahigit 1 taon pa lamang. Negative yung bata, pero mag-asawa sila, parehong nasa hospital. Yung asawang babae, nagka-pneumonia. So, yun ang medyo nauna na medyo lumala. So, yung asawang lalaki, nung ang babae ang medyo lumala, okay siya. Pero nung umu-okay na yung babae, siya naman ang hindi. At nagulat ako kasi nung kausap ko, biglang umiyak. Alam niyo po, sa mga ganong pagkakataon, nagpe-pray, every time na may kausap, nagpe-pray po talaga ako kay Lord. Sabi ko, naku, wag kang umiyak. Sabi ko, alam mo ba na marami rin ditong nagkaganyan? To the point of death na, sabi ko sa kanya. Nagpaalam na nga eh. Pero, nag-survive. Sabi ko sa kanya, alam mo, meron akong kanta. Alam niyo po, nasa phone, umiyak sa kinakantahan ko. Pasasalamat ko ay walang hanggan. Di ba yung dulo nun? Ikaw ay laging nariyan. Alam niyo po, after po nun, ang ginawa, pagkatapos po nun, nag-pray kami. Tas after kong mag-pray sa kanya, siya mismo ang nag-pray sa sarili din niya. Pero this time, hindi na siya umiiyak at ang prayer niya, Jesus, I claim my healing and my wife's healing right now. Ganun na siyang mag-pray. Samantalang nung kausap ko noong beforehand, umiiyak na. So, maski sa mga ganong pagkakataon, mga kapatid,
tignan po natin kung ano yung nawiwika natin sa mga kausap natin. Kasi kung ano yung nasabi mo, that is Jesus to you. Kung ano yung naibigay mong payo sa Kanya, yun ang Diyos sa buhay mo. Kaya be careful, mga kapatid, ha? Okay. Tahimik ako, nakikinig po ako. Kayo hindi nyo naririnig yung sinasabi ni Pastor. Bukas na yon. Bukas na yon. Oo, bukas na yon. Okay. So yun po mga kapatid. Ano po? How powerful is your God na nako-convey mo sa ibang tao? Kung gaano ka-powerful ang Diyos para sa'yo, ganun mo po maibibigay kung anong klaseng Diyos ang pinaglilingkuran mo. Kung ano siya sa'yo, yun din ang maibibigay mo sa ibang tao. Kaya be careful din, mga kapatid. Baka mamaya, ang naiko-convey nating Diyos na pinaglilingkuran natin sa ibang tao is a powerless, helpless, dead na Diyos. Be careful, mga kapatid. Dahil ang message po ng resurrection, Christ has died, Christ has risen, and Christ will come again. Kung buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi siya powerless. Powerful. Hindi siya dead. Kasi risen na nga siya. Kaya nga sinicelebrate natin yung resurrection. So, ang sabi ni Paul sa Philippians 3:10-11, that I may know Him and the power of His resurrection, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. So makikita po natin dito, ang kino-convey po, ang desire po ni Paul dito sa atin, ay hindi lamang po na one day, someday, we might be brought to a physical resurrection, but also that the resurrection life of Jesus Himself will be manifested through our lives on a day-to-day basis, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, hindi ho exclusively ang resurrection hindi po has to do exclusively with what will happen to us pagka tayo ay namatay na at sa pamuling pagbabalik ni Kristo. Yes, it is all about that, pero it has something to do with what we are doing with our life right now. Dahil reason na ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya dapat tayo, we are living a resurrected life. Huwag natin kalimutan yun. We are a resurrection people, mga kapatid. And the scripture reveals that those who are risen to a new life in Christ bear certain distinguishing marks. Introduction pa lang ngayon. Meron tayo, kaya nga tayo, we bear witness. Pag sinabi mong witness, ikaw ang naka-experience mismo at nakakita mismo, kaya credible witness ka. So tayo ay tinawag na mga witnesses of Christ. Ano ang nakita mo? Kasi yun lang ang sasabihin mo. So lahat tayo witnesses, pero hindi lahat tayo pare-parehas ng sinasabi ng nakita natin. Although we are serving the same God, iba-iba tayo ng wini-witness sa ibang tao. Kasi iba-iba ang nakita nating paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Ikaw, kapatid, ano ang na-witness mo? Ano ang na-witness mo kay Kristo? Ano ang na-witness mo sa resurrected Christ? Yun ang pwede mong sabihin. Yun ang lumalabas sa bibig mo. Kasi nga, kung ano ang nakita at na-experience ng isang witness, yun lamang ang pwede niyang sabihin. Kasi sa husgado, hindi mo po pwedeng sabihin ng hindi mo nakita. Kasi hindi mo na-witness. So, malalaman mo rin kung ano ang relasyon ng isang follower of Christ sa kanyang fina-follow, sa kanyang na-witness, sa kanyang sinasabi, at pinapatotohanan
na nakita niya. Kaya nga mga kapatid, sagutin natin sa araw na ito bago tayo pumunta dun sa mga distinguishing marks of a resurrected life na meron tayo. Pag nakita natin yung marks na yon, at least kahit papano, may evaluate na natin ang sarili natin based on those distinguishing marks. Okay. Thank you, Lord, mga kapatid. Ganda nito. Matutuwa tayo dito sa series natin na to, mga kapatid. Okay? Ayun pala. Yes! Meron na tayo ngayon. Nag-grand finals na tayo, mga kapatid, ha? Doon sa mga hindi po nakasali, doon sa Bible books na memorization, sorry po, tapos na po. Nag-grand finals na tayo. Kahapon, ibang klase, ready na daw sila ng 10 Commandments kahapon. Grabe, 10 Commandments na tayo. Hindi naman, over naman yan. 10 Commandments na po tayo ngayon. By the way, ang atin po, Naku, may naririnig ako kaninang nagpa-practice ng may tono. Oo, totoo, nag-e-effort siya. Ako nga, ini-effort ko rin kahapon na may tono, pero wala pa akong tono eh. Hindi na air fryer. Malay mo, hindi ba? Dito muna tayo sa ating memory verse of the week. Dahil isang araw lang naman natin siya nung nakaraang linggo, our memory verse of the week is still Exodus 14:13. Madali lang pong tandaan, Exodus 14:13. Do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. Today, mga kapatid, not tomorrow, today. He will accomplish something for you today. Exodus 14:13. Okay. Ngayon, dako na tayo sa ating birthday. Birthday muna. Wow. Magka-birthday pala si, dalawa lang? Si Alpha Marie Galletes. At saka si Mark Anthony Cabral. Happy birthday, Alpha Mare. Alpha Mare. To si Alpha, oo. Ginaya ba naman yung ating yung title nung ating Lenten special? Di ba ang atin, kadiliman noon, liwanag ngayon. Sa kanya, namuhunan noon, jowa ngayon. Fiancé ngayon, sabi niya. Ikaw ang talino nga eh. Dati daw, umupa lang ng kwarto, ngayon fiancé na niya. Pinuhunanan pala si RJ no? So happy birthday kay Sister Alpha ng ating Mendez Outreach at kay Brother Mark Cabral na anak ni Pastor Romy Cabral. Siya ba si Mark Anthony? Kasi may Anthony Mark lang alam ko kay Mark. Happy birthday sa inyong dalawa kapatid. Thank you, Lord. Sige, kanta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday mga kapatid kay Kristo. Okay, ngayon po, dako na tayo sa ating memorization. Ayan, ready na ba kayo mga kapatid?
Sabi nila, Tige isa hindi, 10 commandments nga eh. Hindi 1 commandment. Hindi 1 commandment per head to ha. 10 commandments per person. So eto na. Gusto ko sana bago ako mag-recite may tono eh. Pero mula pa eh. Pero try ko ha. Oo. First one, you shall have no other gods before me. You shall have no idols. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbors. You shall not covet. Hey! May tono ako sa susunod. Thank you, Lord. Maganda nga naman ang may tono. Tsaka, mga kapatid, lahat ng mga kapatiran natin na ready na sa ating 10 Commandments, comment na po kayo ng ready na. Oo nga. Isa lang? Ano ba yan? In-announce na natin. Mga kapatid, comment na po kayo ng ready na. In-announce ko na nga ito ng advance eh. Para po ma-advance natin yung ating memorization. Ay hindi, wag. Memorization nga eh. Hindi pwedeng basahin. Memorization nga. Painom muna. Buti na lang wala akong katabi. Hindi niyo ako maaamoy. Si Kuya sabi kahapon, ano yung amoy na yun? Katabi niya ako. Kasi umiinom ako ng bawang. Ang sagwa. Dan lasa at amoy, kaya lang pampababa ng BP yan. O comment na po kayo mga kapatid ng ready na. Okay, walang nagko-comment ng ready na. Okay? Alam nyo, kasama yan sa evaluation. Sige kayo. Kasama yan sa evaluation ng relasyon sa Panginoon. Oh. Christian tayo, mga kapatid. Sabi ng mga hindi Kristiyano, ano po ba ang nakalagay sa 10 Commandments? Dahil alam nilang Christian ka, what will you say? 10. Sabi mo, lumalaktaw tayo. Doon lang tayo sa madaling tandaan. Steal, murder, ganon. So, mga kapatid ha, memorize po. Bahala kayo, pag ayaw nyo, kayo din naman po makikinabang dito. O, sa araw na ito, naku, pastor pa naman. Ang nabunot natin. Okay, today, it's you. How can a man live his way pure? It's by living in God's Word. Pastor Simple! 10 ito, 10. Imagine, ilan ang books of the Bible, Old and New? 66 na memorize natin. Ano ba naman? 10 lang to, mga kapatid. O, Pastor Simple. Ayan na, okay. Kanina pa lang po tinutunuhan ko eh. Wala, hindi ba? Kanina pa lang tinutunuhan? Pero hindi pa po nagagawa. Sige lang, basta memorize. Check. Hello. Yeah, Para pumayat si Pastor Simple. Naka-Easter color siya. Sige. Sa Tagalog ko po minimorize. Okay. Maganda yan. Maganda. Ang 10 utos, sabi po doon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o larawan o ribulto dito sa lupa. Pangatlo, huwag italaga ninyo sa, ano nga ba yung? The name of the Lord in vain.
Huwag niyo yung babanggitin sa walang kabuluhan ng aking pangalan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Panglima, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Pang-anim, huwag kang papatay. Pang-pito, huwag kang mangangalunya. Pang-walo, huwag kang magnanakaw. Pang-siyam, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. At ang pang-sampo, huwag ninyong pagnanasaan ang pagmamay-ari ng inyong kapwa. Yay! Thank you, Lord. Okay. Parang dahil sa idiniin mong mabuti, huwag kayong mangangalo niya. Ang regalo mo ngayon ay pangharang para hindi matempt. Kaya meron ka ngayon 2 kortina. Oh, di ba? Pastor, 2 kasi terno, 2 bintana nila eh. Alam nga namang isang bintana lang. Di pag isang bintana lang ang tinakpan, baka dapat wag mga lunya, kaya kailangan 2 ba? Ayan, kay Pastor Simple. Buena mano si Pastor Simple, ibigay mo na yung isang relo. Dali. Ay, hindi po pwedeng hindi sunod-sunod, mga kapatid. Kailangan po sunod-sunod siya. Oo. Mag-memorize na rin po tayo. Sunod-sunod na natin. May nag-comment daw, okay lang daw pong malakas ang boses ko para daw marinig ng kapitbahay nila. Sabi ko sa inyo merong advantage yun Oo. O diba? 3 na. Sino yun? O, 3 na. 3 na ang ready. Alam niyo po, nung nag-announce po tayo ng memorization ng books of the Bible, ang unang-una na nag-message po sa akin ay siya ring taong unang-una na nag-message kahapon na ready na siya sa 10 Commandments. Sister Odette Danganan. Siya yung nauna nung sa ano ba yan? Books of the Bible. Oo, tapos siya rin ang unang-una dito sa 10 Commandments. Oo. Nauna pa siya kay Minister Ray. Tama ka. Si Minister Ray ba hanggang ngayon ay nakakulong pa sa kanyang trono? Lumabas na. Ito si Minister Ray. O, Minister Ray, malaya ka na. Pag hindi ka lumaya dyan, paubaya ka na namin. Kanta ni Moira parehas no, malaya at saka paubaya. Kasi walang tumawag kahapon kay Pastor. Kaya namimiss ka niya. Alam mo ba na ikaw ang taong namimiss ni Pastor? Walang namimiss to Paglinggo lang. Exclusively for Sunday. Oo, kasi walang tumatawag sa kanya pagka magbabasketball. Kaya umalis ka na dyan sa iyong trono. Okay. Ikot na natin yan. Yung ating 3 kapatid na very, Okay, ganito ang gagawin natin. Para sa winner ngayon, dahil sila ay buena mano, hindi. Bigay mo yung isang sabon. Ganyan ang, Hindi. Kanina, ano kayo? Lalamya-lamya kayo dyan. Sabi kong ready na kayo? Sabi ko, nung nakita yung sabon, naging alive na. Huwag kayong mag-alala. Marami tayong sabon. Mga kapatid, gusto po nila ng sabon. Oo. Para sa mga kapatiran natin na nag-memorize talaga po, ayan ang ating mga faithful, mga faithful people of God. My dear faithful people of God, 4. Yan. Oo. Dahil sa sila po ay talagang faithful sa pagme-memorize, ang mananalo sa kanila ay merong 7.5 kilograms of sabon.
Malay nyo, may beneficiary ulit ang manalo. You never know. Pero naglalaba rin sila, kaya hindi raw. Okay. Ang apat na ito po ay si Sister Odette Danganan, Sister Lisa Alvaran, Sister Juliet Kawilan, and Sister Net Mercado. Okay, ang galing naman. Thank you, Lord. Okay, Jam, go! Sister Juliet Kawilan. Hindi ko yata siya friend. Okay. Sino si Sister Juliet Kawilan? Okay. Okay. Friend ko pala siya. Kaya lang, hindi siya naka-online sa akin. Try natin. Okay? Pwede na palang i-hide yun? Pwede palang i-hide na? Mag-hide nga ako. Ay, biglang ganun. Hi! Good morning, Sister Juliet! Aba! Ay, Sister Weng! Good morning din! Aba naman. Thank you, Lord. Bati ka muna, Sister. Good morning po. Glory to God po sa lahat. Ang galing naman, Sister Juliet. Ikaw ang buena mano para sa ating 10 Commandments. Thank you, Lord. Ready ka na? I assume ready ka na? Ready na po. Yes, okay. Sister Juliet, go! Hi, good morning, Sister Juliet. Dahil na nga po. Ay, pinaan mo yung sister, kasi malilito ka pag naririnig mo. Ayun po. Okay po. Okay, ready? Pwede naman utan, sister, di ba? Pwedeng? Okay po. Okay. Commandment number 1, you should have no other God. You may worship only me. Number 2, don't worship the idol. Nothing in heaven, earth to see. Number 3, do not misuse my name. 4, remember the Sabbath day. 5, 8 says, honor your father and mother. Commandment number 6, and you shall not murder. 7, 8, and 9, don't commit adultery, don't steal. Don't bear false witness. Number 10, don't covet. That's God's love. Pray you will have it. Ayun na po. Yay! Ang galing-galing naman ni Sister Juliet. At may tono pa siya. Ang galing naman. Congratulations, Sister Juliet. At nanalo ka ng butchoy. Saan? Talikod mo daw. Sabi ni Kuya. Ayan. Ayan po, ang napanalunan mo, sister. Ayan. Yan daw po ay resulta ng Daily Vocational Bible School nung bata siya. Kaya pala may tono, ang galing. O, diba? Lamang ang mga nag-umpisa, bata pa na kay Lord na. Kaya memorize ito. Ayan. Thank you, Lord. Congratulations, Sister Juliet. Sister Weng. Ikaw naman sa susunod, Sister Weng. Ikaw naman next time. Ikaw naman. God bless. Okay. Thank you, Lord. Ayan, si Sister Juliet. Ang galing naman, may tono pa siya. Nararapat lang talaga sa kanya yun, yung thank you, Lord. So, mga kapatid, meron palang ganun na yung 10 Commandments na may tono din, no? No, hindi ko alam. Akala ko yung lang, Books of the Bible. Memorize mo yun, Jam? Talaga? Okay. So, mga kapatid, lagyan nyo rin po ng tono yung sa inyo. Mas magandang tandaan. Nakita nyo? Ang bilis-bilis niyang magsalita dahil may tono yung kanya at memorize niya. Ayan. Ayan po, that concludes our memorization for today. Tomorrow again, mga kapatid, be ready po sa 10 Commandments. Ganito po ang usapan natin. Hindi po pwedeng magpalitan ng lugar.
Kailangan chronological ang order po ng Ten Commandments. Kaya Tagalog po yan o kahit na anong version po, it doesn't matter. Basta po, mabuo nyo ang Ten Commandments na nasa Exodus 20 ng sunod-sunod. Ayan ha, sunod-sunod mga kapatid. So see you tomorrow para po sa ating memorization. And sa araw po na ito, ang ganda ng ating may kinalaman po ang ating new song sa ating series nakaraang linggo at saka ngayong week na to tungkol sa resurrected life na tayo ay pinalaya ng Diyos, may bagong buhay. At ito po ay ihahatid po sa atin ng mag-asawa na datu na sila din po ang composer nitong awitin na ito. At pagkatapos po, mga kapatid, ang pagpapatuloy po ng lesson natin tungkol pa rin sa resurrection of Christ. Kaya panoorin po natin ito, mga kapatid. Arranged by Brother Alan Cabral. Okay. Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom, and all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. Breaks and frees us from our sins. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom, and all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. Binds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. Yes, indeed, it shall happen today. Yes, indeed, it shall happen today. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa lahat na nanood sa atin ngayon sa live streaming. At welcome po dyan sa ating prayer group sa East, West, North, and South. At maging sa ating outreaches dyan sa lahat ng probinsya.
at maging sa abroad. Nawa po ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa ating lahat. Amen. Ngayon po ay Semana Santa at ginugunitan natin ang Passion of Christ on the Cross. And the most significant event sa Holy Week na ito ay ang Resurrection of our Lord Jesus Christ. Bakit kamo? Sapagkat diyan nakasalalay ang ating Christian faith. Diyan nakatayo, diyan nakasandal ang ating Christian faith. Sapagkat sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 15, verse 17, if Christ has not been raised from the dead, we have no salvation. Our faith, maging ating preaching, ay in vain, walang saysay. So, what does resurrection symbolize? Una, it confirms all the teachings. Pag sinabing confirm, ito po yung nag-authenticate, nag-validate sa lahat ng kanyang turo, aral, at lahat ng kanyang hirap at kamatayan sa krus, na lahat ng ito ay tunay at totoo. Kung sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Bible, He paid all our debt. At resurrection ay ang receipt nito. Ito yung pinaka-resibo, proof, katibayan na bayad na. At the cross, sabi ni Jesus, it is finished. And at resurrection, it says, Amen. It affirms, it is the seal that closed the tear. Diyan po, tinuldukan ng Panginoon. So ano naman ang effect nito sa atin? Ano bang benefits nito? Malaki po ang benefits ng resurrection. Ito po ang ating text for today. Philippians 3 verse 10 sa NIV. Ang sabi po ni St. Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of His sharing in His suffering, becoming like Him in His death. Let's pray. Lord, salamat po sa iyong salita. Kayo po magbigay ng buhay at kapangyarihan sa aming sasabihin. In Jesus' name. So sa verse 10, ang sabi ni St. Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection. So there is power in His resurrection. Kaya ang ating title po is the power of the resurrection of Christ. At ang ating reference ay si Glenn Peace and partly si Oswald Chambers. So first of all, ano ba yung power? Ang synonym ng power ay strength. Power is strength. It also means authority. Si St. Paul, kung ating pong mapansin, sa kanyang old life, he was a man of authority, man of prestige, with great credentials. Maganda po kanyang performance at kanyang record sa buhay. Educated siya, isa siyang leader ng Judaism, in fact, isa siyang Pariseo. At ang higit sa lahat, siya po'y Roman citizens. So, si St. Paul ay isang mayaman, kilala, influential na tao at very powerful. Ngunit ano po sabi ni St. Paul sa chapter 3? Kung ating balikan simula sa verse 7 up to 10. Sabi niya, I did not know what the real power then. Hindi ko batid ang tunay na kapangyarihan at ang tunay na mahalaga sa buhay until I met Christ Jesus. At ang sabi niya, but whatever was to my profit, I now consider it loss and rubbish compared to the surpassing greatness of knowing Christ and His power of resurrection. Kaya kung ano man ang kanya pakinabangan noon at ano man mahalaga sa buhay niya noon, ay tinuturing niyang itong kawalan at parang basura na lamang. Kapalit ng lalong higit na mahalaga ay ang makilala ko si Kristo at maranasan ang kanyang kapangyarihan sa pagkabuhay na maguli. So what kind of power is this? Nahangad ni St. Paul. There are 3 characteristics of this power. 3 pong katangian. Una, it is a passionate power. Pag sinabi po natin passionate, it means fervent, enthusiastic, maalab, mataimtim, masigasig. So ang power of resurrection is a power that is moved by strong emotion.
It is a passionate power to motivate us. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na magmomotivate sa atin to seek God and to seek His will on us and to serve God and to serve His people. It is the power of God that works in us. Ito yung kailangan natin. That power that comes from knowing Christ. So all of us need this power. Kailangan po natin ito sa paglilingkod to accomplish lahat ng utos ng Diyos sa atin. Because on our own, we can do nothing. So it is a fervent love and a passionate desire to please and to serve our Lord Jesus Christ. Tulad ni St. Paul, kailangan po natin ito. Si Oswald Chambers, sabi niya, in fact, ang discipleship is all about passionate love, passionate devotion to Christ. Ang Christian service is not about what we do for Christ, but it is to be what Christ is to us. Ano ba si Kristo sa atin? Ano ba siya sa atin? So it is all about passionate devotion to Him. That is the only qualification na hinahanap ng Lord sa atin para tayo maging disciples. Hindi yung ability mo to do, yung sipag mo. Hindi yun, bagamat kailangan yun. Ang number one qualification is, sabi niya kay Peter, Peter, do you love me? Sa John 21, tunghahin natin. John 21, 15, 17. 3 times na tinanong ni Lord si Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Then feed my lamb. 3 times po yun. So in essence, parang sinabi ni Peter, sabi ni Jesus kay Peter, Peter, ano ba ako sa iyo? Ako pa rin ba ang mahal mo? Ako pa rin ba ang first love mo? Opo. Then feed my lamb. Sa makatuwid, we cannot feed His lamb without loving Jesus first. So ang Christian service is based primarily on our passionate devotion to Christ at hindi po yung ating sipag at tiyaga sa pag-alaga ng tupa ng Diyos. But if we have love for Christ, then the need of His people would just be a natural outcome. Secondary na lamang. Ngayon, ang power of resurrection ni Kristo, yan po ang isang marks o palatandaan ng true Christian church. Without that power, that church is a dead church. Hindi po buhay na church. Walang buhay. Sa 2 Timothy 3, 1-5. Ito po yung warning ni Paul kay Timothy sa kanyang second letter, chapter 3, verse 1-5. In essence, ito po kanyang sinabi. People of the last days will be like this. Ganito ang mga tao sa huling araw. They will be lovers of themselves. Nagaganap na po yan. Lovers of money. Boastful. Unforgiving. Treacherous. Conceited. Sa panahon natin na maraming scam. Lovers of pleasures rather than lovers of God. At ang verse 5 sabi ni Paul, having a form of godliness, but denying its power. Avoid such people, sabi niya. Sa makatuwid, hindi lamang sila liko, kundi sila po yung mayroong religion, sumasamba, nagdarasal sa Diyos. Kaya lang, sabi rito, they have a form of religion, the form of godliness, but denying its power. Walang kapangyarihan. They have all forms of godliness. Kaya lang, hanggang forma lang. Walang power of God to transform. Walang power of God to generate people to new life. Kaya it is a dead church. Salamat na lamang nandito sa ating church. Glory to God. Naranasan natin ang power ng Lord. The power of the Word of God. The power to transform. Kaya lahat tayo binabago niya from glory to glory. Kaya mga kapatid, kung tayo yung sinasabi ni Sister Rihanna, lack of wisdom, lack of knowledge and understanding, lack of discernment, lack of humility. Kung mayroon man tayong wisdom, wisdom from below. Ito po yung wisdom ng demonic. That's why we should pray this prayer tulad ni Paul. Kasama na po ako dyan. Na all we need to do, all we want, is to know Christ, because in knowing Him, there is power of His resurrection to transform us. Hallelujah. Amen.
Sa Philippians 3, verse 7 to 10. Tunghayin natin itong balik kay Glenn Peace. Sabi po niya, what is amazing, what is unique in this power of resurrection is that it has the power to reverse all the effects of sin in us. Halimbawa, ano bang epekto ng sin? Sabi ng Bible, the wages of sin is death. Ngayon, sabi ni Glenn Peace, sa batas ng lupa, wala pa siyang nakitang kung saan ang death sentence ay na-reverse after ma-condemn ang isang preso upang manambalik sa kanyang buhay. Kasi nga patay na. After this execution, paano pa may pabalik ang buhay? Kaya nga may kasabihan tayo, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Of course, wala. Ngunit sa Supreme Court ng Heaven, after the third day, God reversed the death sentence of the lower court in Christ. Kaya on the third day, Jesus was risen from the dead. Hallelujah. Umalik sa muling pagkabuhay si Kristo. Kaya it has the power to reverse the verdict, the death sentence of the lower court. Sa ating buhay, this is the power of resurrection. It is God's power to reverse the effect of sin in us. It can turn our lives from darkness to light, from fear to faith, from hate to love, from despair to hope, from poverty to prosperity, from sadness into joy, and from death to life. If you believe in Jesus, we have life. There is no more death. Kaya mga kapatid, salamat sa power nito. Ito yung ating dapat pakahangarin. The power to transform, the power to reverse the sin of our life. Hallelujah. Number 2, it is a progressive power. Progressive power means the power to advance to something better. Sa Tagalog po'y pag-unlad, umuunlad, lumalago, sumusulong. It is the power to move, to grow, to develop to something better. Hindi po paurong. It is for good, better, and best. Please note, hindi po si Paul na bago lamang na-convert. This is not Paul, that babe in Christ, writing. But he is Paul the Apostle, a mature servant of Christ. Marami na po siya nadalang kaluluwa sa Panginoon. And by this time, marami na rin po siya na-establish the churches and wrote many letters of the New Testament. So yan po si Paul. Kaya sabi niya sa verse 10, all I want is to know Christ and the power of His resurrection. So ito po hindi longing ng isang new converts sapagkat kilala niya na si Kristo matagal na at naranasan na po niya ang kapangyanan ng muling pagkabuhay. So ang kanyang ini-imply o pinapahiwatig sa atin ay ganito. There is always more, something better, the best is yet to come of His knowledge and of His power. Tandaan po natin, hindi kayang arokin ng ating maikli at limitadong kaisipan ang infinite wisdom and infinite power of God. Sapagkat tayo po ay finite, limitado tayo. Remember our song sa 1 Corinthians 2, no ears, no eye have seen, no ears have heard, no mind conceived what God has prepared for those who love Him. Hindi natin kayang matanto at maarok kung ano bang mangyari sa bukas. But although by glimpse, meron tayong nalalaman. What Paul is implying to us is this, that there is always room for more knowledge and more power. May kasabihan nga tayo na the best is yet to come. Kasi nga po, we can never fathom the depths of God's power and infinite wisdom. Sapagkat tayong tao ay limitado. We are finite. Sa 1 Corinthians 2 verse 9 and 10, ito yung ating awit. No eye have seen, no ear has heard, no mind conceived what God has prepared for those who love Him.
Verse 10, but God has revealed it to us by the Spirit. But then, it's only a glimpse, not the fullness of it, ang ating nauunawaan. Kaya there is always room for improvement, for more of God, of His knowledge and His power. Si Brother Ben Alyara, yung ating kapatid, na kay Lord na ngayon. Ang sharing niya sa akin noon, hindi ko po malilimutan. Marami po nagsasabi na alam ko na ang Bible. Nabasa ko na lahat. Pero sabi ni Brother Ben ang ganito, ang totoo niyan, the more I read the Bible, the more na nasasabi kong wala pala akong alam. Habang may nababasa siya, lalo niya nasasabing, wala pa pala siyang nalalaman. So there is no end to growing in this relationship of knowing Christ and the power of His resurrection. Being saved is just the beginning. That's why, ang sabi ni Paul, i-encourage niya tayo to move on. Ito po sa Philippians 3 verse 13 and 14. Philippians 3, 13-14. Ang sabi niya ganito sa NIV. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind, and straining towards what is ahead. I press on towards the goal, to win the prize for which Christ has called me heavenward in Christ Jesus. Hallelujah. So it has infinite potential, itong power of resurrection. That's why kaya tinatawag natin itong progressive power. Ito po sa Comfy, kung ating magunita. In the early 80s, natatandaan ko, wala pang 10 ating prayer group. But then as times go by, nag-spread out ito sa mga probinsya at so on and so forth paging sa abroad. Yan po ang katibayan ng power of resurrection. Yan po hindi pagmamalaki sa sarili, kundi nais natin bigyan ng glory si Lord. Yan po nagagawa ng power of His resurrection. It is in losing this longing to press on that we became stagnant in this and died down. Kapag nawalan po tayo ng sigasig at sigla at panadabik to move on, to press on forward, yan po simula ng ating pagbagsak at ikamatay ng ating pananampalataya. So we need to move on. Ang nais lamang ni St. Paul ay ganito. Tulad po sa Matthew 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. They shall be filled. So nais ni St. Paul ay ganito sa kanyang prayer. Magkaroon tayo ng insatiable desire to know more of God. To have more of Him sa ating buhay. Kaya nga po meron tayong awit na nung early times na Comfy. Ang sabi, the greatest things in all my life is knowing you. The greatest things in all my life is knowing you. Ang karugtong niyan is, I want to know you more. I want to know you more. So the greatest things in all our lives is knowing Christ. Pero hindi tayo hinto doon. Ating panalangin is we want more of Him sa ating buhay. Isang pastor po ang nagtanong sa isang 6 years old na babae, bata. Sabi niya, Iha, what is the meaning of Easter to you? Sabi ng bata, lots of candies and new clothes. At tinanong naman niya isang youth, 16 years old na youth. Sabi niya, anong kahulugan ng Easter sa iyong resurrection? Yan po ay muling pagkabuhay ni Kristo, muling nabuhay si Kristo sa kamatayan. At ang pangatlong tinanong niya yung 60 years old na born again Christian. Ano po ang kahulugan ng Easter sa iyo? Ang sabi po ng senior citizen, I've only just begun. Kasisimula ko pa. Parang kasisimula ko pa lamang. Ganyan po ang damdaman ni Paul. Para ba sinasabi niya, nagsisimula pa lamang ako. Para bang nag-warm up pa lamang ako. Yan po si St. Paul ng Apostles. Kaya sabi niya sa kanyang panalangin, all I want is to know more of Christ and know more of His power, of His resurrection. Hallelujah. So, pangalawang characteristic is progressive power. Pangatlo,
It is a present power. Diyan sa verse 10 na yan, ang prayer ni Paul ay hindi lamang siya umaasa sa hinaharap na maganap sa kanya ito, kundi ganito ang kanya sinasabi. You want to know Christ now and to experience His power now at present age. Hindi po bukas. Bagamat meron po tayong life after death, meron din po tayong life before death. So, what Paul is saying is like this. Ang nais ni Paul ay both life. He wants eternal life, the resurrection life that is ours in Christ in the future. And he also wants the abundant life that Christ came to give us in the present life. John 10:10. So, marami po kasi nagsasabi ng ganito. Okay lang na maghirap tayo ako dito sa lupa. Basta sa langit, pero naman akong mansion nanda ng Diyos. Pero hindi po, wala pong biblical basis yan. In fact, ang sabi ng Bible, Paul was saying to us is this, we can have both life, good life here on earth, and yung good life sa next life natin. Marami po kasi Kristiyano nagsasabi ng ganito. Okay lang na maghirap ako dito sa lupa. Anyway, sa langit, may mansion naman ako. Wala pong biblical basis po yun. Ang sabi ni Paul ay ganito. We can have good life both here on earth and also in the life after death. So ang kingdom living, ang eternal life, at ang abundant life starts from dito sa lupa. Dito po nagsisimula sa lupa. When we met Christ in His power. Kaya lupa man ay langit din. Iba sa panalangin. May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. So lupa man ay langit din sapagkat si Kristo, kapag si Kristo ay nasa iyo. Kaya yan ang prayer ni Paul. All I want is to know Christ. Bakit hindi ba niya kilala si Lord? Kilala niya na. But He want more. And He want it now. Yan po binibigay ni Lord sa atin. So in conclusion po mga kapatid, the message of Easter is a message of power. It is the powerhouse. It is the power of our Christian life, Christian faith. It is the power that transforms us from glory to glory. It is the power that made us a person that God wants us to be. So, ang birth of Christ, ang teaching the Lord, at ang kanyang kamatayan, all are powerless events if without the power of His resurrection. Ulitin ko, sa 1 Corinthians 15:17, our faith is in vain if Christ is not raised from the dead. But verse 20, itong maganda. Pag dinama mo yung damdamin ni Paul, sabi niya, but Christ has indeed been raised. Pag tinan po yung salitang indeed sa Tagalog Bible Dictionary, magandang translation. Lalo po kung ito'y tunog Batanggenyo. Ito pong translation ng Batanggenyo. Ala ay tunay nga. Talaga naman nabuhay eh. Ala ko po tuloy sa ating brother Jess. Hallelujah. Na kay Lord na siya. Salamat. Kaya pag sinabi ni Lord na, but Christ has indeed been raised. Tunay nga, talaga naman nabuhay. Kaya tapos ang boxing. Knockout ang kalaban sa ika-third day nang si Kristo muling nabuhay sa kamatayan. So God's not dead. He is alive. Kaya thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Easter and God bless you. In Jesus' name. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and
tell God's